naman po tayo mga kababayan, dito naman po sa matinding ginawa ni Senator Risa Hontiveros na kung saan kung titingnan yung mabuti, di ba nagkaroon ng isang video etong si Robin Padilla na nag-viral noon. Patungkol po mga kababayan sa issue ng pang-aabuso sa mga kabataan. Ngayon, inaksyonan po yan ni Senator Risa Hontiveros dahil nga yung kay Robin Padilla, kwentong barbero lang dahil nga nag-video siya sa kanyang opisina at kinukundina niya yon pero wala siyang aksyon. So eto, pakinggan natin at panoorin natin etong naging aksyon ni Senator Risa Hontiveros. Nakakagalit. Nakakadiri. To foreign child offenders, the Philippines is not your playground. And our children are not your toys. Kasi tandaan nyo, yung mga kriminal sa ibang bansa pumupunta ng Pilipinas at nang-aabuso ng mga kabataan, especially yung mga kababaihan na bata pa, yan yung trip na trip ng mga yan. Alam nyo, may pagkakatulad dito doon kay Kibuloc. Diba si Kibuloc may pagka-pedophile? So ito parang ganun din. Anyway, tuloy natin. Isang Amerikanong bugante. Sa akin. Nakakagalit. Wait lang, sorry. Nakakadiri. Not your toys. Isang Amerikanong bugante na wanted ng Federal Bureau of Investigation o FBI sa Amerika for possession of child abuse and materials. Ito po ay video ng kanyang pagdakip. A concerned citizen contacted my office sharing credible information on Scheuer's alleged activities and whereabouts. Bilang global hotspot ng online and ang ating bansa, talagang minabuti namin na i-report siya agad sa mga otoridad. Nakakagalit, nakakadiri na may mga ganitong tao sa bansa natin. It's terrifying and horrifying to imagine that someone capable of such acts has been freely walking among us for over 2 decades. Maliban kay Scheuer, naaresto na rin kahapon sa Cebu din si Stephen Jeffrey Lund, also a suspected also believed to be possessing child material. The two of them will be deported to their home countries at the soonest possible time. Wala po kayong kalulugaran sa Pilipinas. To foreign child offenders, the Philippines is not your playground and our children are not your toys. Ayan. Kung titingnan nyo mga kababayan yung kay Robin Padilla dyan po sa issue na yan, kwentong barbero lang kasi naglabas nga siya ng video, si Robin Padilla. I think ilang buwan na yun nakakalipas nung nag-viral yung video na yun ni Senator Robin Padilla na kinukundina niya pero wala po siyang aksyon na ginawa. Hindi katulad ni Senator Risa Hontiveros mga kababayan, kung titingnan nyo, bukod sa sumusuporta siya sa adikain ng gobyerno na mapapanagot yung mga kurap na opisyales at mga politiko na sangkot sa flood control, makikita nyo rin naman na yung pagtatrabaho niya sa ibang aspeto tulad ng pagpapanagot sa mga ganitong klase ng tao na katulad nitong si Kibuloc mga kababayan, talagang nagpapatuloy pa rin. Kaya hindi na rin katakataka mga kababayan kung bakit siya yung lumalabas sa survey na talagang favorable senators dahil nga kita naman po natin yung kanyang pagtatrabaho lalo na nung mga panahon na si Senate President Chis Escudero, yung Senate President tapos pinagkakaisahan siya ng iba mga kasamahan niyang senator na kumakampi kay Kibuloc. Anyway, ituloy natin. Risa Hontiveros as the most favored senator. So as far as the public is concerned, siya yung masipag, siya yung nakikitaan ng seryoso sa pagtatrabaho, siya yung nakikitaan na nag-aaral sa pagtatanong, kaya most favored. Tama. Your survey shows Risa. Lalo na nung issue mga kababayan nung kay Kibuloc, yung pang-aabuso ni Kibuloc sa mga kabataan, sa mga kababaihan. 'Di ba, kita natin na si Senator Risa Hontiveros yung isa sa nanindigan doon para mapapanagot etong si Kibuloc. So ngayon, hindi na rin nakakapagtaka kung bakit siya yung isa sa tinagurian na favorable senators sa mga lumalabas na rating. Anyway, tuloy pa natin. Risa Hontiveros as the most favored senator. What does this mean? Thank you for asking that. There were 12 names there, and the 12 names were those who did not seek re-election. Senator Hontiveros was also most favorable in Q1 of our Pahayag survey, which means she has been in the limelight, she has been doing a lot of inquiries in aid of legislation, she has been hammering on certain things and certain advocacies. So as far as the public is concerned, siya yung masipag, siya yung nakikitaan ng seryoso sa pagtatrabaho, siya yung nakikitaan na nag-aaral sa pagtatanong, kaya most favored. Sir Discayas,
Ayan. 'Di ba mga kababayan? Kasi nga, lalo na ngayon nakikita natin yung suporta ni Senator Risa Hontiveros sa ginagawang hakbang ng gobyerno ni PBBM na mapapanagot itong mga politikong sangkot sa flood control anomalies, talagang isang malaking bagay po yan. Na kung saan mga kababayan kahit pasabihin na yan ay dilawan, pinklawan o kung ano pa mang kulay, sa atin naman basta sumusuporta sa gobyerno ni PBBM, sa atin naman basta nagtatrabaho ng maayos para sa taong bayan at hindi sayang yung ipinapasahod ng sambayan ng Pilipino sa kanila, tayo mga kababayan sinusuportahan din po natin yung magagandang hakbang at ginagawa ng mga senators na sumusuporta rin sa gobyerno ni PBBM para sa ikagaganda ng bansang Pilipinas. So ngayon, yung mga awayan mga kababayan sa totoo lang, talagang ano na po yan, common na po yan sa bansa. Pero kung magpapadala ka talaga, wala pong mangyayari sa bansang Pilipinas. Kaya dapat, ang gawin natin, makipagtulungan tayo sa ginagawang hakbang ng gobyerno, bagamat mahirap, dahil may mga tatamaan na malalapit sa presidente, kaibigan, kaalyado, at kamag-anak pa nga yung iba, ano mga kababayan, ako, 100%, talagang naniniwala sa mandato at adikain ng ating presidente, especially ng mga senators, na katulad ni na Tito Sen at ni na Senator Risa Hontiveros na magkaroon ng kaliwanagan ito pong isyo ng matinding anomalyang ito. Kahit sino pa ang tamaan. Kasi unang-una, ang sinusuportahan naman natin dito yung para sa ikagaganda ng sambayan ng Pilipino. So kayo, ano po mga kababayan ng komento at opinion po ninyo, hingil po dito.